Ramdam ni Marian ang tensyon sa pagitan ng dalawa, parang hindi naman sila magkaibigan. In your dreams, Albert. Sobrang hinang sagot nito na siya lang ang nakarinig. Ano pong gagawin ko dito, sir? Pumikit to ng mariin. Just stay there. Do what you want. Itutumba ko lang to para matauhan. Iniwan siya nito sa gitna. Lumapit ito kay Albert na sa kanya nakatingin. Agad na lang siyang sumilong sa waiting shed. Pinanood ang dalawa kahit hindi niya magets kung paano ang laro. Harry is being a beast. Ginalit mo? Napalingon siya kay Jaguar. Nahiya pa siyang tanggapin ang soda in can na inaabot nito. Thank you. Kamusta na pala si Karil? Imbis ay tanong niya noong umupo ito sa tabi niya. The brat is fine. I'm excited to be an uncle. Tinaas baba pa nito ang mga kilay. May hina siyang napatawa. Buti na lang naroon ito dahil nawala ang inip niya. Isang oras din silang magkausap at puro tawa ang nagagawa niya. Nagulat nga lang siya noong tamaan ito ng bola sa pisngi. Napapikit ito at napamura sa sakit. Agad na namula ang pisngi. Shit, kailan pa ako naging golf hole? Mahinang asik nito. Nangiwi siya dahil mukhang masakit talaga yon. Nilingon siya tuloy ng golf course. Nahigit niyang hininga nung mamatahan si Sir Harry na matalim na nakatingin sa kanila. Nasa balikat pa nito ang golf stick at sigurado siyang itong humampas sa maliit na bola patungo sa kanila. Sorry Jaguar, nadamay ka pa sa galit ng boss. Tumayo siya at sinilip ang namumula nitong pisngi. Sumandal siya sa mesa para masuri yon. Sobrang maga, hindi niya pinansin ang braso nitong humawak sa gilid ng mesa. Lalapatan ko na lang ng yelo. Meron ba dito? Napatigal siya nung hatakin siya bigla. Pagharap niya ay nanlilisik ang mga mata ni Sir Harry sa kanya. Sir, shit, I am trying to win you. And what? You are flirting with this man? Malakas na sigaw nito na nagpatigil sa ilang kalalakihan doon. Humapdi ang puso niya. Nag-uusap lang po kami ni Jaguar, sir. We're not doing anything. Why are so mad? She's not yours, Harry. Panguuyam ni Jaguar dito. Lalong humigpit ang hawak sa kanya ni Sir Harry. Back off. Asik nito kay Jaguar bago siya hilahin paalis doon. Kumakalabog ang dibdib niya sa nakikitang galit nito. Pati pagbukas ng pinto ng sasakyan nito ay may galit. Pasok, muntik na siyang madapa sa sigaw nito at nagmamadaling pumasok. Pati nang nagmamaneho na ito ay kumapit siya ng mahigpit sa seatbelt. Sir, hindi po dyan ang daan ko pa uwi. Bigla itong napapreno. Muntik pa siyang sumubsob sa dashboard. Ang kaninang galit nitong itsura ay mas lalong nagalit. Shit! Drago na itong kaharap niya. You left my house? Nagtitimping tanong nito. Napayuko siya at napisil ang mga kamay. Sorry sir, tanging nasambit niya. Nanlamig siya nung hindi ito kumibo. Kita niyang namumuti nitong kamay na nakahawak sa manibela matapos nitong iliko yun sa tamang daan. Tumahimik ng sobra sa loob ng sasakyan. Pagdating nila ay kagad siyang bumaba. Ngunit nagulat nung bumaba din ito. Thank you sir, okay na po dito. Nauna na naman ito sa bahay niya, napailing na lang siya at sumunod. Nakaupo na ito sa sofa niya nang makapasok siya at nangungunot ang noong nagtatanggal ng sapatos. Where are the kids? Malamig na tanong nito. Na kay Sheila po. Kukunin ko na para makita ka ni Ophel. Sir, gulat niyang bulalas nung hatakan nitong bewang niya at ibagsak sa kandungan nito. Let's talk first. Mamaya mo na sila kunin. Bulong nito habang kinukulong ang bewang niya sa mga braso nito. I can't give you to Albert. Mabigat na dagdag nito. Bakit mo ko ibibigay sa kanya? Hindi ko po siya kilala, sir. He's the father of your twins. Labag sa loob na sagot nito na nagpatigil sa mundo niya. Bumigat ang paghinga niya, napatingala dito. Kita niyang pinaghalong galit at panghihinayang sa mga mata nito. Gusto kanyang kunin. But heck, I don't want to give you to him. Kumalabog ang dibdib niya. Sir, ano pong codename ni Albert? Hindi makahingang tanong niya. Does it matter? Of course sir, kilala ko lang ang tatay ng kambal sa codename nito. Tumiimbagang ito, humigpit ang yakap sa bewang niya. X ang codename niya. Halos bulong na lang nasagot nito. Hindi niya alam ngunit para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib sa narinig. He's not the father sir. Maluwag na sabi niya. Nasagot habang ito ay lalong dumiin ang hawak sa kanya. What? How come? Sabi niya siya. Mabilis siyang umiling dito. Hindi po X ang codename ng tatay ng kambal. Shit, then what? Anong codename ng ulol na yon? Sasakalin ko na talaga. Hindi, baka mapatay ko na. Inis na bigkas nito. Napalunok siya. Napalunok siya.
It's Jaguar, sir. Jaguar pong codename niya. Sagot niya rito na nagpaawang sa mga labi nito. Lumuwang ang hawak nito sa bewang niya. Sir, mahinang pagtawag niya dito. Kilala niyo si Jaguar? I mean yung leader na Jaguar ang codename. Natikom niyang bibig nung bigla itong pumikit ng mariin. I'm Jaguar. Halos hanging pabigkas nito ngunit narinig niya pa rin. Siya naman ang natigilan, nanlaki ang mga mata. Napatakip ng bibig kasabay ng kalabog sa kanyang dibdib. Hindi niya masabing nagbibiro ito lalo't hindi nito binawi ang sinabi. Ang kaninang pagluwang ng hawak nito'y muling humigpit. Pati paghinga nito ay bumigat na mayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Hindi siya makapaghanap ng tamang sasabihin. Bakit iba pa rin sa pakiramdam ngayong nalaman niya? Ang dibdib niya hindi na matigil sa malakas na pagkabog. Napanunok siya muli. Baka hindi niyo na po ako natatandaan, sir. Aayos lang naman po kung ayaw niya sa akin pero sana kilalanin niyo ang kambal. Gusto ko lang naman na maging maayos ang kinabukasan nila. Pag-amin niya. Iyon naman talagang gusto niya. Ayaw niyang maranasan ng kambal ang kahirapan. Kinabahan siya lalo noong hindi umiimik si Sir Harry. Sir, tawag niya sa atensyon nito. Nakapikit pa rin ito. Lalo siyang kinabahan na baka nahimatay nito. Kaya't napatayo siya, ngunit hinahabol ng mga braso nitong bewang niya at binalik lang siya sa kandungan nito. Sir, are you okay? Di naman niya leg nito ngunit hinuli nitong kamay niya. Marahang nagmulat to ng mga mata para siyang nalunod sa titig nito, lalo na noong matitigan ng pagkukulay kayumanggi ng mga mata nito. Pinapatay ko ng sarili ko, Marian. Paus na sambit nitong kinalaki ng mga mata niya. Sir, sasakalin mo rin dapat ang sarili mo, hindi ba? Sabi mo kanina. Dagdag niyang asar noong makabawi. Kinagat niyang ibabang labi nung tumalimang titig nito sa kanya. Hindi na mabiro. Sorry sir. Natigilan siya at napakapit sa balikat nito nung sunggaban nito ang mga labi niya. Pikit mata niyang sinagot ang halik nito. Kaya pala pamilyar sa kanya pati ang lemon scent ng pabango nito. Sir Harry is the same man who got her pregnant. Parang hindi siya makapaniwala pero masaya siyang nahanap na niya ang tatay ng kambal. Sabay na hingal ang paghinga nila nung maghiwalay ang kanilang mga labi. That's why my body remembered yours. Paus na sambit nito, napapikit siya sa haplos ng palad nito sa bewang niya. Tumahip ang dibdib niya sa init lalo na noong ayusin nito ang mga hita niya. Sa bawat gilid nito, sinunod niyang naramdaman ay muling paghalik nito sa kanya't paghiga sa sofa. Mainit, maalab at mapaghanap ang halikan nila. Para na naman siyang lalagnatin sa haplos nito. Saktong bumaba sa leg niyang mga labi nito noong marinig nilang bumukas ang pinto. Ay, sorry! Hindi niyo naman ako sinabihang magkakainan kayo ngayon. Balik ko na lang mamayang kambal. Ophel, gumagawa pa ng baby ang mama mo. Pigil nito kay Ophelia. Mabilis niyang naitulak sa Sir Harry palayo. Umungol ito ng protesta, ngunit walang magawa kung hindi pa kawalan siya. Saktong pagkaupo nito muli ay siya namang talon ni Ophelia sa kandungan nito. Napadaing ito noong ipitin ni Ophelia ang buong mukha nito gamit ang maliit na palad. Manong, sabi ko na ikaw po yan. Manong, balik tayo sa bahay mo. Gusto ko dun, please. Pamimilit nito sa tatay nito. Humagod ang init sa puso niya, kasabay ng pangingilid ng luha niya. Sa wakas, may tatay na ang mga anak niya. Bumikig ang lalamunan niya, nagulat lang sa pagsundot sa tagiliran niya. Ngising-ngisi si Sheila sa kanya. Ay, madam ka na, Marian. Yayamanin, bulong na asar nito ngunit pinalakihan niya ng mga mata. Baka marinig ni Sir Harry at isiping gold digger siya. Mama, bakit nandito si Mr.? Boyfriend mo na ba siya talaga? May tampong tanong ni Ken na nakatayo na sa harap niya. Namumulang mga mata nito. Hindi baby, nikikis ka niya mama. Kita ko, boyfriend mo na siya. Ayaw mo na sa tatay namin ni Ophel. Galit na sigaw ni Ken, kasabay ng pag-iyak nito. Ken, hindi ganoon. Kaya lang, nagdadabog na itong pumasok sa kwarto. Hahabulin niya sana kung hindi lang siya pinigilan ni Sir Harry. Let him. Kakausapin ko siya. Soon he will understand that I am his father. Dinig niyang napasinghap si Sheila. Sabi ko na, Diyos ko, panalo ko sa pustahan namin ni Mama. Sabi ko, daddy ng kambal si Sir Harry. 5,000 din ang pustahan namin. Kukunin ko na muna yan. Enjoy lang kayo dyan ha. Patulugin niyo na muna yung mga bata bago kayo magbukbangan. Tuloy-tuloy na bigkas nito at kumaripas pa talaga ng takbo. Napatanga siya dito. Si Sir Harry ay nangunot ang noo, nahiya siyang bigla dito. It's not really safe to live here.
Komento nitong ikinapula ng mga pisngi niya. Hindi na rin ito binitawan si Ophelia. Hinayaan pa nito ang anak niyang hawakan ng cellphone nito. Hindi na rin lumabas ng kwarto si Ken na pinag-aalala niya. Joke yun, Manong? Paano kita naging daddy? Dinig niyang tanong ni Ophel nung subukang sabihin ni Sir Harry dito ang totoo. Umungol ng protesta ang boss niya. Galing ka sa akin. I made you princess. Bakit ang tagal mong bago dumating? Magfa-5 na ako, oh. 5! Tinas nitong buong palad sa pagmumukha ni Sir Harry. Tapos ngayon lang ikaw? Sige nga, paano mo ako ginawa, Manong? Hamon pa ng anak niya. Agad na namilog ang mga mata niya at mabilis na kinuha si Ophel sa kandungan nito. Bawal yung itanong Ophel. Alam ng mama mo kung paano princess. Nakangising sagot ni Sir Harry. Paano mama? Pwede ulit kambal kapag gumawa kayo ulit? Insenteng tanong nito samantalang si Sir Harry ay kagat ng ibabang labi sa pagpipigil na mangiti. Nag-init ang mga pisngi niya, imbis na sagutin ng anak ay pinasok niya ito sa kwarto. Humismid pa sa kanya si Ken. Napabuntong hininga na lang siya kahit kasi noong sa pagkainan hindi siya na pinapansin ng anak. Pati sa pagtulog ay umiwas to. Tanging si Ophel lang ang natutuwa. Dito matutulog si Manong, Mama? Bukas ng umaga makikita ko pa siya? Hindi ba? Excited na bulong na tanong ng anak niya. Hanggang makatulog yata ito ay yun ang bukang bibig. Yayayain niya sana sa kwarto sa Sir Harry kaya lang hindi niya ito dinatnan sa sala. Sinilip niya ito sa bintana. Nakasandal ito sa sakyan. Pagliko ng tingin niya umawang ang mga labi niyang makita si Karil sa harap nito. Wala sa sariling napalabas siya. Paano napunta doon si Karil? Nakaayos pa nga ito ng sleeveless pink jumpsuit. Naka-heels na akala mo hindi buntis at baka ito rin ang nagmaneho ng sariling sasakyan nito. You're asking me why I am here? How dare you, Harry? Sinabi ni Kuya Jaguar na gusto ni X yung Maya na yan. Ibigay mo siya kay X. Alam mo mangyayari kapag hindi siya nakuha ni X sa'yo. Gigil ngunit madiing angil nito. Don't mess up with my decision, Karil. Nagtitimping sagot dito ni Sir Harry. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Ex nito si Karil. Galit ito sa babae, ngunit kausap nito, nagkakausap pa sila. Masisirang negosyo mo. Sisirain ni X at aalisin ka sa grupo. I am just concerned, Harry. You think I don't know that? I have plans. Mas madiing sagot ni Sir Harry. Hindi mo naman siya kailangan pakasamahan, Harry. Hindi mo naman siya gusto. You can just get the kids from her. Pamimilit nito. Napakuyom siya ng kamao sa narinig. Pating ngipin niya ay nagtagis. Ano sinabi nitong kukunin ng mga anak niya? I know what to do with her. Go home, Karil. Madiing taboy ni Sir Harry. Are you still planning to marry her? Hinanakit na tanong ni Karil na galit na nakatitig kay Sir Harry. Maging siya'y napatitig na matagal kay Sir Harry, lalo na nung bumuka ang mga labi nito. She's the mother of my twins. Mading sagot ni Sir Harry. Yes or no lang ang sagot, Harry. Do you really think she's worth marrying? Ilang buwan mo pa lang yung nakikilala. Look at the place. This is a cheap place. Sigurado akong gagatasan ka niya ng pera. Go home, Karil. It's none of your business. It is, Harry. Ako ang tagal nating magkarelasyon pero hindi mo ko inalok ng kasal. And she came like a wind. Ngayon hindi ka makapagdesisyon kung ibibigay mo siya kay X o hindi. Halos sampasin na ni Karil ang sasakyan nito sa inis. Kita niyang marahas na huminga si Sir Harry. Let's talk some other time. Not now, not here. Giniya pa nitong likod ni Karil pabalik sa sasakyan. Ito pa mismo nagbukas sa driver's seat. Umiwas siya ng tingin ng tumingkayat si Karil at baka umalik pa kay Sir Harry. Get the kids and ditch her, Harry, please. Decide wisely. Hindi mo siya kailangan. Dinig niya muling habili ni Karil. Sumikip ang dibdib niya. Balak ba talaga nitong kunin ang mga anak niya at ipamigay siya sa iba? Kumuyam ang kamao niya sa musbong na inis. Bago pa man siya nito makita ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Sa inis niya kumuha na lang siya ng kumot at unan. Hindi na niya ito patutulugin sa kwarto. Bahala itong mahirapan sa sofa. Saktong hinagis niya ang kumot at unan sa sofa nung pumasok ito. Kumunot ang noo sa ginawa niya. Hindi niya napigilan at napairap. Sir, nagkakausap pa ba kayo ni Miss Karil? Kunwaring tanong ni Marian dito. Gusto niya lang malaman kung magiging tapat ito sa kanya. No, never. I don't talk to her. Kapag may event lang, tumiimbagang siya sa pagsisinungaling nito. Nakakagalit, baka sundin itong payo ni Karil kaya ito nagsinungaling. Akala ba nito ganyan lang ang ibibigay niya mga anak niya? Dapat pala hindi na niya hinanap.
Sa bagay, hindi niya pa ito lubusang kilala at leader din ito ng fraternity. Baka mamaya nagpapanggap lang ito upang makuha ang mga anak niya. Gusto kong makatabi ang mga bata. Imporma nito na hindi niya pinansin. Inayos niya ang kumot, hindi ito nilingon kahit na lumapit ito. Nung subukang hawakan ng bewang niya, kaagad siyang lumayo. Masikip na po sa loob, isa pa magagalit si Ken. May halong inis na sagot niya dito. Ramdam niya mabigat nitong paghingat, alam niyang hindi ito naniniwala sa kanya. Bukas bumalik na kayo sa bahay ko. No sir. Nagulat to sa sigaw niya, nangunot pang noo. Aba, akala ba nito utu-utu siya? Akala ba nito madali siyang masindak, na madaling mapasunod? Tapos kapag bumalik sila doon, kukunin itong loob ng kambal at ilalayo sa kanya. Tumikim siya upang itagong inis niya dito at sa mga narinig kanina. Dito na muna kami, sir. Tumikwas ang kilay nito sa kanya. Why? Ayaw mo ba sa bahay ko kaya rin umalis ka kagad doon? Hindi po komportable si Ken sa inyo. Lilipat kami doon kapag tanggap ka na ng mga anak ko, sir. Hindi ngayon, dito lang kami. Pagdidiin niya sa sobrang inis. Agad niya itong tinalikuran. Wala pa siya sa pinto'y nahila na nito ang braso niya at naisandal niya sa pader. Nahigit niya ang hininga. Tinukod itong braso sa pader sa bandang ulo niya. Dumukwang kaya't nahirapan siyang huminga. What with this sudden attitude, Kitty, ha? Humalokip-kip siya, hindi pinansin ang mainit at mabango nitong hiningang tumatama sa mukha niya. I want the twins to recognize me as their father as soon as possible. Tell them the truth. Ililipat ko pa rin kayo sa bahay ko. Hinampas niya ito sa dibdib dahilan upang matigilan to. Tamang hinala niya. Susunod ito sa plano ni Karil. What the heck, Marian? Dumilim ang titig nito sa kanya, ngunit mas matalim ang titig niya dito. Dito lang ang mga anak ko, Sir Harry. Pumasyal ka na lang kung gusto mo pero sa akin lang ang mga anak ko. Matapang niyang deklara bago ito tinulak. Pumasok siya kaagad sa kwarto at nilak iyon. Tahimik na naglandas ang mga luha niya, niyakap ng mahigpit ang kambal. Siya ang naghirap para sa mga ito at hindi baling mahirapan pa siyang lalo. Huwag lang mawalay sa kanyang mga ito. Kaya lang nagsaselo siya, pagising lalo na nung datnan sa kusina ang kambal, pati na si Sir Haring nakaharap sa kalan. Naghahalo na kung ano si Ophel habang nakatuntong sa upuan si Ken at nanonood kay Sir Harry. Daddy? Rice kinakain ni Mama sa umaga, hindi pancake, maktol ni Ophelia. Gulat pa siyang hindi na Manong ang tawag nito di Ophelia. Noted princess, next time I will cook rice for your mama. Nakakawala ba ng galit ang kanin ha? No, Daddy. Turuan mo rin ako magluto, Daddy. Ipagluluto ko rin si Mama. Si Ken pang sumagot. Kumalabog ang dibdib niya. Aba, natulog lang siya. Tapos pagising nakuha na nitong loob ng mga anak niya. Nagpakilala pa nito ang sarili, nakakagigil. Ken, Ophel, pasok sa kwarto. Pigil ang galit na tawag ni Marian sa kambal. Gulat na nilingon siya ng mga ito. Kita niya pa ang kunot noong paglingon ni Sir Harry sa kanya. We're making breakfast for you. Nag-enjoy pa sila. Hindi niya ito pinansin at tinitigan ng kambal. Do I need to repeat myself, Ken? Ophel? Nagtitimping tanong niya sa dalawa, mabilis pa sa 4:00 binitawan ni Ophel ang kutsara at mangkok. Pati si Ken mabilis na bumaba sa upuan. Sorry Mama! Sabay pang bigkas ang dalawa bago tumalima sa kwarto. What was that? The kids are enjoying. Nalilitong baling sa kanya ni Sir Harry. Sir, bibigyan ko lang kayo ng specific time and date na pagdalaw niyo sa kambal. And why is that? I told them I am their father. Ken accepted me. Ophelia is obviously happy. What's wrong with you, Marian? Kagabi kapag ganyan, napaiwas siya ng tingin sa pagtalim ng titig nito. Nagsinungaling ka sa akin, Sir Harry. Nagtitimping pag-amin niya. Kausap mo kagabi si Miss Karil. Balak niya lang kunin ang anak ko sa akin. Angil niya dito. Kumibot ang labi nito. Hindi niya alam kung maniniwala pa siya sa anuman ang sasabihin nito. Pumayag ba ako sa gusto niya? Malamig na tanong nito. Hindi pero ganun din yun. Kukunin mo rin ang kambal sa akin at ipapamigay mo ko. Sino ka ba para gawin yun? At sino ba yung ex na yan? Hinampas niya ito sa dibdib na inis ngunit hinawakan itong kamay niya. Kinabig ang bewang niya at kinulong sa mga bising nito. At tingin mo gagawin ko yun? Nailayo sa yung mga anak mo? Mahina, ngunit may diing tanong ni Harry na tila ayaw putulan. Ang galit niya. Oo, mahirap lang ako. Wala akong laban sa'yo. Kahit sa korte, matatalo ako. Wala akong pangahawakan para magtiwala pa sa'yo. Then marry me, Marian. Biglang alok nitong nagpatigil sa pagsasalita niya, pati luha niya ay umatras.
Anong sabi mo, Sir Harry? Marry me, Marian Castro. Be my wife. Pag-uulit nitong bulong sa tenga niya, tuluyang umikot ang braso nito sa bewang niya. Kung gusto mong makasiguradong hindi ko ilalay yung kambal sa'yo, pakasalan mo ko, Kitty. Hindi naman siya nabibingi, hindi ba? Inaalok siya nito ng kasal. Kasal yun. Habang buhay yun. Gaano ito kasincere? Baka mamaya prank lang ito. Marahas tong huminga noong hindi siya makasagot. Marahan pa siya nitong hinarap at inayos ang takas ng buhok at nilagay sa likod ng kanyang tenga. Let's get married, Kitty. Hindi ko ilalayo sa iyong mga bata. I would never do that. Sinserang bigkas muli nito, para naman siyang malulun sa titig nito. Napakalalim at tila hinihigop siya. Sir, hindi niyo naman ako mahal. Pag-isipan niyo pong mabuti. I have been thinking about it and yes, I want to marry the mother of my children. Hindi matibag na desisyon nito. Bumikig ang lalamunan niya. Sana totoo po kayo. You're doubting me? Pailalim na tanong nito kaya tumiwas siya ng tingin at hindi makasagot. Ken, akin ang phone ni Daddy. Tawag pa nito sa anak niya. Dinig niyang mga malilit na yabag. Inabot nga ni Ken ang cellphone. Isang pindot lang nilagay ni Sir Harry ang cellphone sa tenga nito. Emil, send me a white dress. Buy me wedding rings and schedule me a wedding with the mayor. Today. Nahila niya ang t-shirt ni Sir Harry dahil doon. Masyado itong nagmamadali. Sir, nilagay nitong hintuturong daliri sa mga labi niya upang matahimik siya. Isang tanggi pa, bubuntisin kita ng 5. Banta nito na ikinapula ng mga pisngi niya. Tinutuon nito ang kasal nila sa araw di iyon. Sa munisipyo sila nagpunta, suot niyang pinadalang puting bestida ni Emil. Pareho sila ni Ophel nang ngiti-ngiti kay Sir Harry. Parehong nasa kandungan nito ang kambal. Ang gwapo mo, Daddy! Si Ken paglaki dapat may muscles din. Puri nito samang nakaputing long sleeve. Nakarolyo mga mangga sa siko at bukas ang 3 butones noon. Pareho sila ni Ken. He will be better than me, princess. Right, buddy? Gumisa si Ken dito. Mas lalaki muscles ko, Daddy! Napailing siya sa mga ito. Nauna pa nga sila sa mayor doon. Dinig niya rin ang hagikikan ng ilang staff ng munisipyo. Paglingon niya ay halos nakatitig kay Sir Harry. Biglang niinis siya lalo na sa isang ginang na umaakto sa ere na tila kinukurot sa braso sa Sir Harry. Hindi siya nakatiis at tinila paharap sa kanya sa Sir Harry. Do you want something, Kitty? Hindi siya mimik. Sa lubong ang kilay niyang inayos ang long sleeve nito at sinarang mga botones noon. Dinig niya pagkadismaya ng mga staff sa ginawa niya. There, mas respetado, sir. Pagdidiin niya dito. Pagangat ng tingin niya ay namumungay yung mga mata nito sa kanya nakatitig. Naramdaman niya pang paghapit nito ng bahagya sa bewang niya. Kasunod ay ang mga labi nitong malapit sa tenga niya. You're so possessive, Mrs. Roosevelt. Namamaos na bulong nito. Nag-init muli mga pisngi niya, pati puso niya tumalon sa tinawag nito. Iba ang hagod ng pagtawag nito sa pangalan niya. Itatama niya sana ito kasi dumating na ang mayor. Ngiting-ngiti sa kanila, tuwang-tuwa rin sa kambal. Kumakalabog ang dibdib niya at hindi masundan ang sinasabi ng mayor. Yes, I do. Mabilis na sagot ni Sir Harry habang nilulusot ang white gold wedding ring sa daliri niya. May malilit pang diamante doon, rinig niya ang singhapan sa paligid niya. Siya man ay nagulat, hindi niya kasi napansin yon. Parang nakakatakot suotin sa publiko. Answer, Kitty. Bulong ni Sir Harry. Doon siya natauhan, kanina pa pala nagtanong ang mayor. Sa hiya niya nanginginig ang kamay niyang kinuha ang singsing at tinawakan ng malaking kamay ni Sir Harry. Yes, I do. Muntik pa siyang mautal. Marahan niyang sinuot sa palasingsingan nito. Ang simpleng white gold ring. By the power vested in me by the law, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Congratulations! Dinig niya ang palakpakan, ngunit mas dinig ni Marian ang kalabog ng dibdib niya. Ilang beses silang naghalikan pero pakaramdam niya ay unang beses pa lang nila ngayon. Ano kayang mangyayari ngayong asawa na ni Harry si Marian? Eto na kayang simula para magulo ang buhay na mag-iina. O hanggang dulo mapapanindigan siya ni Harry? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.